Chapter 40. Ang mag-iina naman ay masaya na sa kanilang bagong buhay. Masipag pumasok sa opisina si Erlinda at maganda ang performance niya. Nakakapag-ipon na rin siya. Ang dalawang anak niya naman na si Aljan at Janjan ay nag-aaral sa public school malapit lang sa mansion. Hatid sundo sila ng sasakyan at bodyguard. Ayaw din namin kasing magpakakampant dahil baka mamaya ay sampungin na naman si Adan at muling guluhin ang mga anak. Nagsisitabaan na nga sila ngayon at na-e-enjoy na ang pagiging bata nila. At ako naman, kabuwanan ko na. Malapit na akong manganak. Nag-leave nga muna si Marcus sa kumpanya para maalagaan niya ako. Ang sabi ko nga ay kaya ko naman ang sarili ko at nariyan naman si Nanay Feli at Ante Vala na nakabantay din sa akin. Pero gusto talaga ni Marcus na siya ang mag-alaga sa akin kaya hinayaan ko na lang. Maglinarte pa ba ako? Swerte ko nga dahil may asawa akong caring at minsan ay medyo praning. Kapag napapangiwi kasi ako ay natatarante siya at gusto agad akong dalhin sa hospital. Minsan kasi ay kumikirot ang balakang ko. Sweetie. Bulalas ni Marcus nang makita akong pababa ng hagdan. Agad siyang lumapit sa akin. Huminto naman ako sa paghakbang pababa habang sapo ang malaking tiyan. Dapat hinintay mo muna ako bago ka bumaba. Nag-aalalang sabi na iyo at inalayan na akong humakbang pababa sa steps ng hagdan. Natawa naman ako. Kaya ko pa naman, love. Hindi mo na nga nakikita ang mga paa mo. Baka mamali ka ng tapak aniya pa. Totoo naman yun. Hindi ko na nga nakikita ang mga paa ko dahil sa laki ng tiyan ko. Maliban na lang kung itaas ko ang paa ko o yumuko ako na hirap din naman ako. Sorry na, love. Malambing na lang nasabi ko. Huwag mo nang uulitin. Anyway, pinalipat ko na ang ibang gamit natin sa guest room. Kung may ipapakuha ka sa taas ay sa akin mo na lang ipakuha o kaya sa kasambahay. Just please wife, huwag mo nang uulitin ang pag-akyat at pagbaba dito sa hagdan. Dahil nga kabuwanan ko na at nag-aalala si Marcus sa pag-akyat at pagbaba ko ng hagdan ay nagpasya siyang sa guest room muna kami sa ibaba magkukwarto. Pumayag naman ako dahil concern lang siya sa akin. Oo na, di na po uulitin. Kinuha ko lang tong damit ni baby na naiwan ko sa walk-in closet last month. Kanina ko lang naalala, sana ako na lang ang inutusan mo. Seryoso na ang kanyang mukha. Oo na nga, next time ikaw na ang uutusan ko. Sabi ko pa, nang makababa na kami sa hagdan ay dumiretso kami sa Lonel. Naabutan namin ang mga batang naglulenoy sa kiddie pool. Sabado kasi ngayon kaya naman enjoy sila sa paglalangoy, binabantayan sila ni Erlinda at Yaya Belen. Nakita ko rin si Papa Damian na nagpa-practice maglakad kasama ang therapist at si Nanay Feli. Ang laki na talaga ng improvement ni Papa, no? Nakakahakbang na siya ngayon, oh. Sambit ko at tumingin kay Marcus. Nakita ko ang ngiti sa kanyang labi habang nakatingin din kay Papa Damian. Alam kong masayang-masaya siya na may pag-asang makalakad muli ang kanyang ama. Yeah, and it's because of Nanay Feli. Nagkaroon siya ng lakas ng loob na muling sumubok dahil sa kanya. Ibig sabihin lang nun mahal talaga ni Papa si Nanay. Yeah, walang duda dyan wife. Parang gaya ng pagmamahal ko sa'yo. Aniya sabay kabig sa akin at halik sa buhok ko. Napangiti naman ako at kinilig. Buntis na nga ako, binobola mo pa ako. Mahina siyang tumawa. Hindi kita binobola. Nagsasabi ako ng totoo, sweetie. I know love, nagbibiro lang ako. Natatawa na ring sabi ko at yamakap ako sa bewang niya. Pinanood namin ang mga bata na masayang naglulanoy sa pool. Soon, makikigulo na rin sa kanila ang baby sa tummy ko. Napapansin ko na tahimik si Erlinda sa gitna ng dinner namin. Magsasalita lang siya kapag tinatanong. Tila ba may malalim siyang iniisip. Naging ganun lang naman siya matapos ko siyang makita kaninang may kausap sa cellphone. Baka may problema. Pagkatapos naming mag-dinner ay umungot si Daisy ng ice cream. Pinagbigyan naman namin siya ni Marcus. Siyempre, binigyan din namin ang mga kapatid niya. Pero kaunti lang ang pinakain namin dahil gabi na. Baka ubuhin pa sila. Lumapit ako kay Erlinda na nasa counter. Tahimik siya habang pinupunasan ang mga plato. Hindi naman siya inubliga na kumilos dito sa mansion pero nagkukusa siya at hinahayaan na naman namin ni Marcus. Alam kong yon ang way niya para makabawi sa amin. Erlinda, antag ko sa kanya. Tumingin siya sa akin at kiming ngumiti.
May kailangan ka, Neva? Ngumiti rin ako sa kanya. Wala naman. Pero napapansin ko kasi ang tahimik mo mula pa kanina. May problema ba? Tanong ko. Bumantong hininga siya at saglit na hindi sumagot. Yung kumare ko, tumawag kanina. Binalita niya sa akin na dinampot ng mga pulis si Adan kagabi. Tumaas ang kilay ko. Bakit daw? Anong kasalanan ni Adan? Medyo hindi na ako nagulat sa sinabi niya. Malamang may ginawa na namang kalokohan ang asawa niya at may nagreklamo. Dahil sa drugs. Namilog ang mata ko. Drugs? Oo. Nasa watchlist pala siya ng mga pulis at matagal nang sinusubaybayin. Nagkaroon ng buy-bust operation sa lugar namin kagabi at isa nga sa nahuli si Adan. Bukod sa gumagamit siya ay nagbebenta din. Napaawang na lang ang labi ko sa sinabi ni Erlinda. Kung ganon ay tama nga ang sinabi noon ni Anteval. Nakakainis lang dahil wala akong kaalam-alam na isa na pala siyang adik at pusher. Akala ko ay alak at sugal lang ang bisyo niya. May mas malala pa pala. Siguradong mahihirapan na siya ngayon makalabas sa piitan. Mabigat ang kaso ng pusher. Napapailing na sabi pa ni Erlinda. Bumantong hininga ako. Malala na nga talaga si Adan. Kaya pala ganon siya karahas sa mag-iina niya. Well, deserve niyang makulong. Nalulungkot ka ba sa sinapit ngayon ni Adan? Nalulungkot dahil kahit papaano ay may pinagsamahan din naman kami at ama pa rin siya ng mga anak ko. Pero kailangan niyang pagbayaran ang mga kasalanan niya. At sana, tumanaw na aya sa piitan. Lumapit pa ako sa kanya at tinapik ang balikat niya. At least ngayon hindi ka na mangangamba na guluhin pa niya ulit kayo. Tumingin siya sa akin at ngumiti. Oo Neva, mas makakakilos na kamling maayos ng mga bata. At hindi rin ako magsasawang magpasalamat sa inyo ni Sir Marcus. Walang anuman, Erlinda. Lumabas ako ng banyo habang napapangiwing hawak ang balakang at malaking tiyan. Samigid kasi ang kirot nang tumayo ako mula sa pagkakaupo sa bowl. Ayos ka lang, sweetie? Nag-aalalang tanong ni Marcus at lumapit sa akin. Ayos lang ako, love. Samigid lang ang kirot sa balakang ko. Kumunat ang noo niya. Parang napapadalas na yata ang pagsigid ng kirot sa balakang mo, Ganon talaga dahil malapit na akong manganak. Anytime pwede na akong manganak. Namilog ang mata niya na parang na-excite siya. Talaga. Tumawa ako. Oo, yun ang sabi ni Doktor nung tinawagan niya ako kahapon. Oh I see, so it means kahit ngayon pwede ka ng manganak. Yes, oh, aniya habang nangangislap ang mga mata. Nawala na ang pag-aalalang nakabakas kanina sa kanyang mukha at napalitan na yun ng excitement. Hindi ka pa ba nakakaramdam ng panganganak? Hindi pa. Ang sabi ni Doktor kapag panay na daw ang pananakit ng balakang ko at hilab ay senyales na malapit na akang mangganganak. Sa ngayon wala pa namang paghihilab akong nararamdam. Umupo siya sa dulo ng kama at hinimas-himas ang tiyan ko. I'm so excited to see our baby, wife. My junior. Aniya na nangingiti. Malapit na siyang lumabas at hindi na mapipigilan. May naisip ka na bang pangalan niya? Tumingin siya sa akin. Ako ang magpapangalan sa kanya. Ngumiti ako at tumango. Junior mo siya kaya ikaw ang magpapangalan sa kanya. Muli siyang napangiti. Mas malapad na ngayon ang ngiti niya at nagniningning pa ang mga mata. Okay, pag-iisipan ko ng mabuti yan. Bakit hindi mo na lang isunod sa pangalan mo? Marcus Jr. Natatawang suhestyon ko pa. Pwede rin. Pero baka hindi niya magustuhan pag nagkaisip na siya. Pag-iisipan ko muna ng mabuti. Mahina akong tumawa. Basta bilasan mong mag-isip. Baka mamaya palabas na si baby hindi ka pa nakakaisip. Alright, mamayang gabi pagpupuyatan ko yan. Hinalik-halikan niya ang ibabaw ng tiyan ko at kinakausap pa ito na akala mo ay sisigot. Talagang sabik na siyang makita ang junior niya. Bumababa na ang tiyan mo Neva, malapit ka ng manganak. Sambit ni Erlinda, oo nga, yun din ang sabi ng doktor ko. Anytime ay pwede na akong manganak. Nakangiting sabi ko sabay himas sa tiyan. At excited na akong makita ang apo ko. Nangingiti ding tura ni Papa Damian. Kaya bilasan nyo na pong makalakad, Papa. Dahil kayo ang hahabol sa kanya kapag nakapaglakad na rin siya. Heto na nga at panay na ang practice ko. Excited na rin akong makatakbo. At kapag nakalakad ka na Kuya Damian, baka pwedeng bigyan mo na rin ako ng pamangkin. Hirit ni Anteval.
Sumanghap si Nanay Feli at kinurot sa tagiliran si Ante Val. Ikaw talagang bakla ka, humirit ka na naman. Natawa naman kami. Linggo ngayon at narito Carney sa lanay para magchikahan. Ang mga bata ay nasa playroom at si Marcus naman ay nasa library office. Huwag kang mag-alala, Val. Susubukan namin yan ng ate mo. Game ding biro ni Papa Damian. Pati ba naman ikaw, Damian? Bulalas ni Nanay Feli na namumula na ang mukha. Nabibiro lang ako, Feli. Nahahawa ka na kay Val. Muli na naman kaming nagtawanan dahil parang nagtatampo na si Nanay Feli. Excited na ang lahat sa mansion sa panganganak ko. Ako na nga ang lagi nilang binabantayan. Bawat ngiwi ko ay nagtatanong sila kung ano ang nararamdaman ko. Tuldok. Super big na po ang tummy mo, mommy. Parang balon bumubungis-ngis na wika ni Daisy habang hinihimas-himas ang tiyan ko. Malapit nang lumabas ang baby brother mo. Namilog ang singkitan niyang mata. Talaga po. Yes, baby. Malapit nang manganak si mommy. Magiging ate ka ulit. Yehey. I'm so excited na po, mommy. Madadagdagan na naman ang cap-ated ko, excited na bulalas niya at hinalikan ang ibabaw ng tiyan ko. Napangiti naman ako at hinaplos-haplos ang buhok niya. Pabiling-baylang ako sa higaan at hindi mapakali. Hindi ako makatulog at napapangiwi dahil panay ang sigid ng kirot sa balakang ko. Noong una ay nawawala ang kirot ng ilang minuto tapos muling babalik. Pero ngayon ay parang segundo na lang nawawala at babalik agad ang kirot. Nakaramdam ako na parang naiihi na nadudumi. Nilingan ko si Marcus na nasa tabi ko. Hubad-baro siya at mahimbing ang tulog. Dahan-dahan akong bumangon para hindi siya magising at umalis ako sa kama. Muli akong napangiwi ng samigid, muli ang kirot sa aking balakang. Hindi na ako nagsuot ng tsinelas at pumasok na ako banyo. Bahagya akong yumuko para ibaba ang panty. Medyo nahirapan pa ako dahil sa laki ng tiyan ko. Umupo ako sa bowl at doon ay naihi na ako. Marami din akong naihi. Ngayong gabi ay pangatlong ihi ko na yata ito at maraming ihi ang nilalabas ko. Paglabas ko ng banyo ay natigilan ako sabay singhap dahil mas tumindi na ang kirot. Hindi lang ang balakang ko ang kumikirot kundi maging ang tiyan ko na. Humihilab na yun. Oh my God, mangganganak na yata ako. Mahinang sambit ko. Naglakad ako palapit sa kama at tinapik sa braso si Marcus. Love, love. Gumalaw siya at dinilat ang inaantok pang mga mata. Natigilan siya nang makitang nakatayo ako. Agad siyang bumangon. Sweetie, bakit gising ka pa? Ngumiwi ako. Love. Mangganganak na yata ako. What? Mangganganak ka na? Bulalas niya at mabilis na napatayo sa kama. Oo. Sobrang sakit na Saka humihilab na yung tiyan ko Daing ko nang muling humilab ang tiyan ko. Dadalhin na kita sa hospital, love. Tarantang saad niya at mabilis na hinablot ang t-shirt na nasa couch sabay suot. Lumapit siya sa akin at akmang kakargahin ako pero pinigilan ko. Gisingin mo muna sila, Manang Bising. Yung mga gamit natin baka makalimutan. Sabi ko, oo nga pala. Wait, sweetie. Malalaki ang hakbang na lumabas siya ng kwarto. Ako naman ay dahan-dahan munang umupo sa single couch. Pakiramdam ko talaga ay mangganganak na ako dahil panay na ang hilab ng tiyan ko. Pumikit ako ng mariin at kinagat ang labi ng muli na namang samigid ang matinding kirot. Nasaan na si Neva? Damilat ako nang marinig ang boses ni Nanay Feli. Lumingon ako at nakita ko sila ni Manang Bising at Erlinda. Lumapit sa akin si Nanay Feli. Mangganganak ka na raw, anak. Oo po, Nay, panay na po ang hilab ng tiyan ko. Saka para akong naiihi na nadudumi. Panay nga ang ihi ko kanina Nakangiwing sabi ko. Nako, mangganganak ka na nga, Neva. Naglalabor ka na pala kanina. Dapat ka nang dalhin sa hospital ngayon. Ani Erlinda. Hindi pa ako nakakasagot ay agad na akong binuhat ni Marcus. Dadalhin na kita sa hospital, love. Anas niya. Tumanggaw naman ako at yamakap sa batok niya. Manang Bising, yung mga gamit pakisunod na sa amin. Utos ni Marcus. Oo, kami na ang bahala, Sir Marcus. Ani Manang Bising. Lumabas na kami ni Marcus at nakita ko pa si Papa Damian na nakatayo sa labas ng kwarto akay ng kanyang tungkod. Mangganganak na ba si Neva? Tanong ni Papa Damian. 5/9, oho Papa. Kaya dadalhin ko na siya ngayon sa hospital. Sagot ni Marcus na diretso lang ang lakad palabas ng mansion.
Naka-antebay na ang driver at si Kuya Tinyo sa sasakyan. Agad na binuksan ng huli ang pinto at maingat akong pinasok ni Marcus. Tayo na sa hospital. Madali. Utos ni Marcus nang umupo na rin siya sa tabi ko. Binuhay naman ng driver ang sasakyan at manonyebra na palabas ng gate. Halos hindi naman ako makapagsalita sa gitna ng biyahe dahil sa kirot na nararamdaman ko. Tahimik lang akong napapadaing habang si Marcus ay punong-puno na ng pag-aalala ang mukha. Tinawagan niya si Dr. Emanuela at sinabing mangganganak na ako. Pagdating sa hospital ay agad akong inisikaso ng mga staff doon. May isang babae na naka-uniform na sinilip pa ang gitna ko at sinundot ng daliri. Hindi na ako nakaramdam ng hiya dahil sa sakit na nararamdaman. Makaraan ay sinabi ng babae na idiretso na ako ng delivery room. Paparating na raw si Dr. Emanuela para paanakin ako. Walang pagsidla ng saya ko habang cargo ko ang anak ko. Para akong nakalutang at ayokong ialis ang tingin sa kanya. Iba ang sayang nararamdaman ko ngayon kesa noong si Daisy ang cargo ko nung sanggol pa. Mainit sa dibdib. Siguro dahil ramdam ko ngayon na sa akin mismo siya sa galing. Sa dugo at laman ko. Gusto ko na siyang halikan sa mukha pero hindi pa pwede kaya magkakasya na lang muna ako sa pagtingin, paghaplos at pagkarga sa kanya. Marcus. Tumingin ako kay Neva na nakahiga sa hospital bed. Gising na siya pero bakas pa rin sa mukha ang pagod. Nakatulog siya kanina matapos niyang makapanganak kay baby. Hangang-hanga ako sa kanya dahil tiniis niya ang matinding sakit, mailuwal lang niya nang ligtas ang anak namin. Sweetie. Lumapit ako sa kanya. Ngumiti naman siya at tinaas ang isang kamay. Si baby. Here, sweetie. Maingat kong nilapag sa bisig niya si baby. Napaluha naman siya at nangiti habang titig na titig sa anak namin. My baby. Mahinang sambit niya sabay dampi ng halik sa ulo. Yumuko ako at halikan din siya sa buhok. Lalo ko siyang minahal ngayon dahil sa labis na kaligayahang binigay niya sa akin na walang kapantay. Binuo niya ako, I love you, wife. I love you. Bulong ko sa kanya. Tumingin naman siya sa akin at ngumiti. I love you too, love. Tuldok panipit. Bulong niya rin. Dinampyan ko ng magaan na halik ang kanyang labi. Ay, gising na pala ang new mother. Sabay kamay napalingon sa pinto nang marinig ang boses ni Ante Val. Ngumiti kami sa kanya. Hello, yan na ba ang apo ko? Ay, nakakaloka naman. Lula na talaga ako, turan pa ni Ante Val at lumapit sa amin. Sabay naman kaming natawa ni Neva. Ay, ang pogi ng big boy. Tuldok. Pero sino ang kamukha? Parang nalilito ako. Dito sa bandang baba ng mukha, Neva. Pero dito sa bandang taas, Marcus, ani Ante Val na titig sa mukha ni baby. Hindi pa talaga malalaman kung sino ang kamukha kapag bagong sanggol. Maghihintay pa ng ilang buwan kung sino talaga ang kamukha, wika ni Manang Bising na siyang kasama namje mula nang isugod ko si Neva dito sa hospital. Ay, ganun ba? Pero sa tingin ko ay si Marcus ang magiging kamukha talaga. Saad pa ni Ante Val. Natuwa naman ako sa sinabi niya. Sa tingin niyo ho, Ante Val? Oo, parang, yun din ang tingin ko. Segunda pa ni Manang Bising. Ang pogi naman pala ni baby. Turan naman ni Neva. Siya nga pala, ano palang pinangalan mo sa kanya, love? Ngumiti ako sa kanya. Marco Romero. Kinuha ko sa pangalan ko, love. Sa totoo lang ay wala pa talaga akong naiisip na pangalan ng anak namin. Ang daming pangalan na pumapasok sa isip ko pero hindi ako makapagdesisyon. Hanggang kanina ay inabutan ako ng form ng nurse para kay baby. Doon ko na naisip na isunod ko na lang sa pangalan ko. Did you like it? Ngumiti siya. Ang ganda. Ang gwapo ng pangalan. Parang ikaw. Ngumisi ako at muli siyang hinalikan sa buhok. I know, sweetie. Natigilan kami sa lambingan namin nang biglang umingit si baby at parang iiyak na. Bahagya naman kaming natarante ni Neva. Lumapit naman sa amin si Manang Bising. Nagugutom na yan, Ma'am Neva. Padedehin nyo na. Tinulungan ni Manang Bising si Neva na buksan ang butones ng suot na dress. Nilabas ni Neva ang isa niyang malusog na dibdib at tinapat sa bibig ni baby ang net. Agad naman yung sinapsap ni baby na parang gutom na gutom. Napansin ko namang napapangiwi si Neva. Mukhang nasasaktan siya sa pagsupsap ni baby. Ang sakit pala nito, bulalas niya. 8/9, sa umpisa lang yan, Ma'am Neva.
Kapag nasanay kayo ay mawawala din yan. Isa pa ay mas healthy sa baby ang gatas ng ina kesa sa formula milk. Payo pa ni Manang Bising. Yan nga din po ang sabi ni Doktor sa amin. Pero medyo makirot po talaga dahil din siguro madiin ang pagsipsip ni Baby Marco. Natatawang sabi na ni Niva. Ganon talaga, gutom siya eh. Pero ang sarap po sa pakiramdam. Saad pa ni Niva at dinampyan ng halik ang ulo ni Baby. KUH. Parang habang lumilipas ang mga araw palaki ka ng palaki at pabigat ng pabigat, apo. Sambit ni Papa Damian habang karga niya si Baby Marco. Nakatingin ito sa kanya habang kinakausap niya. Nanunulas pa ang maliit na nguso at bahagyang umuungol na parang sumasagot. 2 months old pa lang ito pero malaking bulas na. Nangingiti naman kami ni Nanay Feli habang pinagmamasdan ang maglolo. Madalas kausapin ni Papa Damian si Baby Marco kaya hindi na ako magtataka kung maagang makakapagsalita ito. Tuwang-tuwa din ito kapag napapaligiran ng mga bata na tila gusto ring makipaglaro. Napakabilis talaga ng panahon, ano? Parang kailan lang pinagbubuntis mo pa lang siya at ngayon ay nahahawakan na natin siya. At ang bilis niyang lumaki. Turan ni Nanay Feli. Nga po, Nay. Kaya minsan hindi ko maiwasang malungkot lalo na kapag nalisip ko na lalaki na siya. Hindi ko na siya laging makakarga. Sabi ko, ganan talaga, anak. Parte ng buhay ng isang nanay yan. Importante ay lumaki siyang mabait na bata. Oo naman po, Nay. At gagabayin po namin siya ng tama ni Marcus. At nandito naman kami palagi ni Damian para umalalay sa inyong mag-asiwang umiti ako sa sinabi ni Nanay Feli at niyakap siya. Salamat po sa lahat, Nay. Hindi ko po malalampasan ang lahat ng pagsubok na dumating sa buhay ko kung hindi dahil sa inyo. Maraming salainat sa paggabay niyo sa akin at sa pagturo kung paano maging matatag. 1/6 hinaplos ni Nanay Feli ang braso ko. Wala yun, anak. Ginawa ko lang ang tungkulin ng isang ina. Aniya at ngumiti din sa akin. Habang buhay ko talagang magpapasalamat sa kanya. Kung hindi dahil sa kanya ay baka matagal na rin akong wala na mundong ibabaw na ito. Kinuha man sa akin ng mommy at daddy ko ay binigyan naman ako ng isang Nanay Feli na anak na ang turing sa akin. Hinubog ako bilang matatag na babae. Ilang sandali pa ay umingit na si Baby Marco at palyak na. Kamakawag ang matatabang braso at hita niya na tila iritang-irita. Mukhang nagugutom na naman siya. Turan ni Papa Damian. Lumapit naman ako sa kanila. Akin na po muna siya, Papa. Papadedehin ko muna, sabi ko at kinuha na sa kanya si Baby Marco. Parang kakadidi lang niya kanina tapos ngayon dead-id na naman. Mata ko po kasi siya. Gusto mayat maya ang didi. Natatawang sabi ko at umupo sa couch. Binuksan ko ang maliit na zipper sa bandang ibaba ng suot kong dress at nilabas ko ang dibdib ko. Tila naman naamoy yun ni Baby Marco at agad na hinagilap ng bibig sabay supsap. Gutom na nga siya. Jesus. Kaya naman pala ang bilis lumaki. Mata ko pala ang apo ko na yan. Natatawang komento pa ni Papa Damian. Ganyan talaga ang mga sanggol, gutuman. Naalala ko noong sanggol ka pa, anak. Halos ayaw mo ding bumitaw sa dibdib ng mami mo noon. Pagkwento ni Nanay Feli na ikinangiti ko. Ganon din si Marcus noong sanggol pa. Mata ko din yun sa gatas at malaking bulas. May pinagmanahan nga ang apo ko. Dagdag pa ni Papa Damian. Tiningnan ko si Baby Marco na supsap pa rin ang dibdib ko. Malakas talaga siyang dumid. Mabuti na lang at sagana sa gatas ang dibdib ko. Nasanay na rin ako sa supsap niya at hindi na nasasaktan. Ngumiti ako at hinaplos ang kanyang manipis pang buhok sabay halik 2/6 sa kanyang noo. Kung dati ay nagigising ako sa umaga na isa lang ang hangarin, ang makaganti kay Tita Claudia. Ngayon ay nagigising ako sa umaga para kay Baby Marco at syempre para kay Marcus din. Sila na ang source of happiness ko ngayon. Sa kanila na lang umiikot ang mundo ko. At pinapangako ko na aalagaan ko ang pamilya ko. Magiging mabuting asawa at ina ako. Humahadjijek si Baby Marco na nasa kondangan ko habang nilalaro siya ng ate Daisy niya at mga kapatid nito. Tuwang-tuwa siya kapag nilalaro. Kamakawag-kawag pa ang dalawang braso niya at pumapadyak pa ang mga paa. Masarap sa tenga ang maliit niyang tawa. Binabantayan ko naman ang mga bata dahil baka manggigil sa kanya. Tuwang-tuwa kasi ang mga ito sa kanya lalo na si Daisy.
Pagkagaling nga nito sa school ay siya agad and pinupuntahan para laruin. Ganon ding ang mga kapatid nito. Mommy, parang gusto ko pong kagatin ang braso ni Baby Marco. Ang taba-taba po saka ang lambut-lambut pa. Parang siopaw na laging kinakain ni Lolo. Sabi ni Daisy na hawak ang maliit na kamay ni Baby Marco at dinidikit sa labi niya. Natawa naman ako dahil hinambing pa talaga niya sa siopaw ang braso ng kapatid. Hindi pwede, anak. Masasaktan siya at ilyak. I know po, Mommy. That's why gentle lang po ako sa kanya. Good girl saad ko. Pwede po siyang kurutin, Tita Neva. Nakakagigil po siya Ang kayet-kayet. Tanong naman sa akin ni Janjan. Hindi rin pwede. Masasaktan siya. Di ba nga ikaw kapag kinukurot ka ng mama mo dahil mukulat ka, nasasaktan ka? Tumango si Janjan at ngumuso. Masakit nga pong manggersi si Mepia, ganun din ang mararamdaman ni Baby kapag kinurot siya. Musasaktan siya at iyak. Kaya bawal ang kurot at kagat. Naiintindihan, kids? Opo. Sabay-sabay nilang sagot. Dapat gentle lang kayo kay Baby Marco. Kayo ang ate at kuya niya. Paliwanag ko pa, marunong naman silang makaintindi. At hanggat maaari ay ayokong nasasaktan ang anak ko. Umiyak lang siya ng saglit ay parang kinukurot ang puso ko. Ganon yata ang nararamdaman ng lahat ng ina. First home. Sabay-sabay kaming lumingon ng mga bata at nakita namin si Marcus na kauuwi lang. Binigay niya sa kasambahay ang coat niya at briefcase saka lumapit sa amin. Daddy, tumakbo si Daisy pasalubong kay Marcus. Kinarga naman siya ng ama at hinalikan sa pisngi na ikinangiti ko. Kahit may baby na kami ni Marcus ay hindi pa din nagbago ang pakitungo niya kay Daisy. Baby pa rin kung ituring niya ito at prinsesa. Lagi din siyang naglalaan ng oras dito para hindi nito maramdaman na may iba na kaming priority. Kasama pa rin ito sa priority namin. Siya ang ate ni Baby Marco at hindi na magbabago yun. Nagpababa na si Daisy sa ama. Lumapit naman ang mga kapatid niya kay Marcus at nagmano ang mga ito isa-isa. Si Jerwin nga ay tinawag pang papa si Marcus at nagpakarga din. Kinarga naman siya ito. Hinayaan na lang namin ni Marcus na tawagin siyang papa ni Jerwin. Parang ama na rin kasi ang tingin sa kanya ng mga bata. Nagkaroon kami ngayon ng instant maraming anak. Pero masaya naman. Sa amin naman ni Baby Marco lumapit si Marcus. Hinalikan niya muna ako sa labi bago niya halikan sa buhok si Baby Marco at kinarga ito. Hey my boy, how are you ha? Daddy missed you. Kausap ni Marcus kay Baby Marco at halikan ito sa pisngi. Bumumismis naman ito at kinawag ang mga braso. Halatang natuwa din na makita ang ama lagi na ring nagsishave si Marcus para pwede niyang halikan sa pisngi si Baby Marco. Payo din yun sa amin ng PDA para maiwasan magkarasya si Baby Marco. Lahat ay gagawin naming mag-asawa para sa ikabubuti niya. Kababalik lang ni Marcus sa work sa kumpanya mula sa 3 months niyang leave. Ayaw pa nga sana niyang bumalik at gusto pang mag-extend ng 1 buwan pero kailangan na siya sa kumpanya. Kahit na ba sabihin siya ang big boss, kailangan pa rin ang presensya niya doon. Sa loob ng 3 buwan na leave niya ay tinutulungan niya ako sa pag-aalaga kay Baby Marco. May yaya naman si Baby Marco pero mas gusto namin na kami pa rin ang mag-alaga sa kanya. Idinilat ko ang mga mata sabay inat. Medyo maliwanag na sa kwarto dahil bahagyang bukas ang makapal na kurtina. Lumingon ako sa aking tabi at hindi ko nakita si Marcus. Bumangon ako at nilapitan ang crib pero wala doon si Baby. Tumingin ako sa French door na bahagyang bukas at napangiti ako nang makita doon si Marcus karga si Baby Marco. Hinayaan ko muna silang dalawa at tumungo ako sa banyo para maghilamos at mag-toothbrush. Tahimik akong lumapit sa mag-ama ko at naririnig kong kinakausap ni Marcus si Baby Marco. At hindi pa baby talk ang pakikipag-usap niya rito. Kundi kinakausap niya ito na parang isang batang nakakaintindi na. When you grow up, I'll teach you how to drive a car and I'll buy you any car you want. Do you like that, big boy? I will give you everything you want when you grow up. Tuldok. Napangiti ako sa narinig at parang may mainit na kamay ang humaplo sa puso ko nang halik-halikan pa niya si Baby Marco. Ngayon pa lang ay nakikita kong magiging spoiled sa kanya ang anak namin. Baka biglang sumagot sa'yo si Baby Marco, magulat ka, turan ko at tumabi sa kanilang mag-ama.
Lumingon sa akin si Marcus at ngumiti nang makita ako sabay hilk sa gilid ng labi ko. "Look baby, mommy is awake now." Ani Marcus sa anak namin na nakatingin din sa akin. Nakangiti din siya at tinaas pa ang dalawang braso na parang pinapalapit ako sa kanya. Lumapit naman ako at pinaghahalikan din siya sa mataba niyang pisngi. Gustong gasyo ko ang amoy niya. Ang bango-bango. Amoy bagong didi. Bukod sa breast milk ay pinag-faux formula milk din naman siya. Just in case na hindi ako pwede gaya ng kunwari ay may sakit ako. "Good morning, baby ko." Ang taba-taba naman yan ham. Tuldok panipit. Pinanggigilan ko pa siyang halik-halikan sa pisngi. Humajijek naman siya. Pati si Marcus ay natatawa na rin. "How about me, wife? Dapat si daddy din." Hirit ni Marcus na tila naiinggit sa anak. Ngumisi naman ako. "Jesus, selos naman ang baby day mulag ko." Turan ko at kinabig ang batok niya at pinupog din siya ng halik sa mukha. At sa huli ay mariin niya akong hinalikan sa labi. Isang segundo lang yun at sabay din kaming tumawa. Yamakap ako sa bewang ni Marcus habang parehas kaming nakatingin sa aming anak. Ang bunga ng pagmamahalan namin. Isang malakas na pukpok ang umalingaw-ngaw sa loob ng courtroom. Binasahan na ng sintensya si Tita Claudia ng panghabang buhay na pagkakakulong. Ang hustisyang matagal ko ng pinaka-inaasam-asam ay sa wakas nakamit ko na. Hindi ko mapigil ang maiyak sa tuwa. Niyakap naman ako ni Marcus. "Finally, sweetie, nakuha mo na ang justice para sa iyo at sa pamilya mo." Tumanggaw-tango naman ako habang sumisinghot. Hinagod-hagod naman ni Nanay Feli ang aking likod. Pati siya ay umiiyak din kaya yamakap din ako sa kanya. Sa wakas, anak, sa wakas. Kung nasaan man ngayon si Alicia at Hernan ay siguradong masaya din sila. Napakabuti talaga ng nasa itaas dahil binigyan niya ng nararapat na kaparusahan si Claudia. Wika ni Nanay Feli. "Opo, Nay, at nagpapasalamat ako sa kanya ng sobra-sobra. Pati na rin po sa inyo. Kasama ko kayo sa laban na ito. Simula umpisa hanggang ngayong wakas." Humiwalay ng yakap sa akin si Nanay Feli at hinawakan ang mukha ko. "At sasamahan pa rin kita hanggang sa huling hininga ko, anak." Tumanggo ako at ngumiti sa kanya habang sumisinghot. "Congratulations, Niva. Deserve na deserve." Wika ni Anteval at nagyakapan din kaming dalawa. Isa din siya sa gumabay sa akin mula noong bata ako hanggang lumaki. "No, hindi ako papayag. This is unfair. This is unfair." Natigilan kami nang marinig ang malakas na sigaw ni Tita Claudia. Nagwawala na pala siya at pinapakalma siya ng marshal at ng abogado niya. Muli namang pinukpok ng judge ang gavel pero patuloy pa rin ang pagwawala ni Tita Claudia. "This is unfair. Bakit ako lang ang makukulong? Dapat sila din. Lalo na ang dalawang yan." Mariing naglapat ang labi ko nang ituro kami ni Marcus ni Tita Claudia habang matalim ang tingin niya sa aming dalawa. Dapat makulong din silang dalawa dahil niloko nila ako. Kasal pa kami noon ni Marcus pero nakipagrelasyon na siya sa babaeng yan. Kakasuhan ko siya ng concubinage. Ngumisi ako at umiling-iling. Ibang klase talaga si Tita Claudia. Akmang tatayo ako para harapin si Tita Claudia pero agad akong pinigilan ni Marcus at Nanay Feli. "Huwag mo na siyang patulan, wife. Nagkakaganyan lang siya dahil hindi niya matanggap ang desisyon ng korte." Wika ni Marcus. "Tama si Marcus, anak. Kaya huwag mo na siyang patulan. Ikaw ang pinanigan ng batas dahil ikaw ang nasa tama." Segunda pa ni Nanay Feli. "Oo nga, hayaan mo siyang manggalaiti sa galit. Deserve na deserve niya yan. Bruha siya eh." Dugtong naman ni Anteval. Muling pinukpok ng judge ang gavel dahil ayaw pa ring tumigil ni Tita Claudia sa pagwawala. Hanggang sa inutos na ng judge na ilabas na ng courtroom si Tita Claudia. Naging tahimik at kalmado na ang courtroom. Lumapit sa amin si Attorney Asistio at binati kami. Nagpasalamat naman ako ng lubos sa kanya. Babayaran ko siya ng malaki dacher sa magandang serbisyo niya. Magaling siyang abogado. Hindi lang na iyon na ipanalo ang laban ko kay Tita Claudia kundi nabawi din niya ang malaking halaga na naiwan sa akin ng mga magulang ko. Sindi man yun buo ay at least may nabawi pa rin ako. Ngunit ang mga ari-arian naman na iniwan sa akin ay wala ng pag-asang mabawi ko pa. Hindi ko na rin hinahabol yun dahil nasa akin naman ang mansyon na punong-puno ng mga alaala ng pamilya ko.
Umupo ako at isa-isang hinawi ang mga tuyong dahon sa lapida ni Mommy at Daddy. Kagagaling lang namin ng simbahan at dito kami dumiretso ni Marcus kasama ang dalawang bata. Hello po, Lola Alicia, Lolo Hernan. Bati ni Daisy at kumaway pa sa puntod ni Mommy at Daddy na magkatabi lang. Hindi ito ang unang beses na sinama namin siya dito ni Marcus kaya kilala na niya ang Mommy at Daddy ko pati na rin ang Lolo Martin ko na nakalibing naman sa kabilang block kasama ang lola ko. Lumapit sa akin si Marcus Carga si Baby Marco, ito naman ang unang beses na dinala namin dito si Marco para ipakilala siya sa lola at lolo niya. Hello Mom, Dad, kamusta na kayo? I missed you both. Always. Sana hindi na kayo nagtatalo dyan at magmahalan na lang kayo palagi. Tuldok panipit, nakangiting sabi ko at salitang tumingin sa dalawang lapida. Isang buwan na ang nakakalipas mula nang masentensyahan ng panghabang buhay na pagkakakulong si Tita Claudia. At pakiramdam ko noon ay tuluyan ng luniwanag ang langit sa akin. Wala na ang sugat sa aking dibdib pero naroon pa rin ang pilat na magpapaalala sa akin sa nakaraan. Tumayo ako at kinuha si Baby Marco sa bisig ni Marcus. Mom, Dad, gusto ko pong ipakilala sa inyo ang apo nyo. Si Baby Marco, sabi ko sabay halik sa pisngi ng anak. Umakbay naman sa akin si Marcus at hinalikan din ako sa buhak. Mom, Dad. I promise, lingitan ko ang pamilya ko. Hindi ko hahayaan masira ito ni Oman. Sambit ka isang malaki ding aral sa akin ang nangyari sa pamilya ko. Isa sa aral na natutunan ko ay dapat kontrolin ang emosyon at huwag magpadala gaya ng ginawa noon ni Mommy. Dapat ding magiging matatag at malakas sa bawat problemang dumarating. At huwag din kayong mag-alala, Mom and Dad. Aalagaan ko ang anak nyo. Hindi ako gagawa ng bagay na ikasasakit ng damdamin niya. Habang buhay ko siyang mamahalin at aalagaan. Napangiti ako at napaluha sa sinabi ni Marcus. Sumandig ako sa dibdib niya at naramdaman ko naman ang paglapat ng labi niya sa aking buhok. Pag-uwi namin sa mansion ay naabutan namin si Attorney Asistio sa library office. Kasama niya si Papa Damian at Nanay Feli. Seryoso ang kanilang mga mukha. Ano hong balita Attorney? Tanong ni Marcus. Tumingin muna sa akin si Attorney. Patay na si Claudia. What? Halos sabay naming bulalas ni Marcus. Tumawag sa akin si Warden kanina at binalita na patay na si Claudia. Napatay siya ng kapwa niya inmate. Napaawang ang labi ko sa sinabi ni Attorney Asistio. Paano nangyari yun, Attorney? Tanong pa ni Marcus. Nagkaroon ng riot kaninang umaga sa gitna ng agahan nila. Nagkainaita ng dalawang grupo. Ang grupo ni Claudia at ang kabilang grupo na kaaway niya. 5 ang patay at isa sa kanila si Claudia. Siya ang pinaka napuruhan. Tadtad siya ng saksak hindi na ako nakaimik sa sinabi pa ni Attorney. Pinuntahan ko na kanina ang morgue kung saan dinala si Claudia para makasiguro. And confirm, katawan nga niya ang nakita ko. And I'm sure laman ito ng mga balita mamaya sa telebisyon. Saglit na namayani ang katahimikan sa loob ng library. Lahat ay nabigla sa sinabi ni Attorney. Ibig sabihin ay yun na talaga ang kapalaran niya. Tanggapin na lang natin at ipagdasal na rin ang kaluluwa niya. Tuldok panipik, saad ni Papa Damian. Hindi ko alam kung ano magiging reaksyon ko sa nangyari kay Tita Claudia. Pero aaminin kong nakaramdam ako ng lungkot at panghihinayang. Kung sana ay naging mabuting tao lang siya ay hindi niya sasapitan ito. May choice naman siyang maging mabuti pero pinili niya ang maging masama. Siya ang gumawa ng kapalaran niya, Adan Garcia. May bisita ka. Naalimpungatan si Adan nang marinig ang boses ng pulis. Agad siyang tumayo mula sa pagkakaupo sa sahig at pagkakasandal sa pader. Hinintay niyang mabuksan ng pulis ang selda saka siya lumabas. Hinatid siya ng pulis hanggang sa visiting area. Ngumisi si Adan nang makita ang kaibigan na si Nando. Nang makita din siya nito ay ngumisi din at tumayo. Nando, pare, bati niya rito at nagtapikan sila sa balikat at sabay ding umupo. O heto, dinalhan kita ng pagkain mo. Alam kong sawang-sawa ka na sa mga kinakain mo dito nakangising tura ni Nando at inusad sa harapan niya ang brown paper bag. Bigla siyang nakaramdam ng gutom nang maamoy ang laman nun, sinabi mo pa, pare. Hindi talaga masarap ang pagkain dito. Walang lasa. Minsan ang kanin lasang panis pa. Ang ulam naman walang lasa. Sok.
Pinagtiyatsagaan ko na nga lang dahil ayokong mamatay sa gutom. Lalabas pa ako dito, wika ni Adan habang isa-isang nilalabas ang laman ng brown paper bag. 3 disposable container yon na may lamang kanin at 2 klase ng masarap na ulam. Meron pang isang bote ng soft drinks. Ang sosyal nitong pagkaing dala mo, pare ah. Halatang galing restaurant. May pera ka, no? Saad ni Adan habang nilalantakan na ang pagkain. Sunod-sunod ang kanyang subo.